ng pagbebenta ng mga foreign registered hanggang 1992. Natalo man sa kaso, maganda naman daw ang kinalabasan ng mga pangyayari. In the end, maganda kasi ang nangyari dun, ni-review na naman yung batas. If you brought the matter to the President. Naalala ko doon si Senator Enrile. Talagang inano niya, parang rapido yung question niya. Lahat ng mga manufacturers, no? Sabi niya yan, oh, kayo, tingnan nyo, bakit hindi na natin masasabing marketing company yan? Tingnan nyo yung SEC registration nyo. Isang address. Filed on one date, filed by one person, in the same address, ganyan. So talagang marketing companies kayo. Kaya ho tayo napunta sa specific tax. No? So nagkaroon ngayon ng hindi na kayo bubuisan as a percentage of the value, it's already a specific amount per 20 stick of cigarette. Pero sa pagpapalit ng sistema ng pagpapataw ng buwis, ibang mga problema ang lumutang. Pabili nga, anong presyo? Kano naman to? Piso po ang isang piraso. Puro 250. 250. Wala, ano po yung pinakamura nyo? May Imbis na porsyento ng presyo ng produkto o ad valorem, naging specific o eksaktong halaga kada 20 sticks o kaha ang buwis na ipinataw sa sigarilyo. Nalusutan pa rin daw ang gobyerno. Iba-iba yung presyo ng sigarilyo, di ba? Hindi mo alam kung magkano yung presyo na idinideclare ng mga examiner, ng mga manufacturers. So, ang ginawa ng Kongreso, ililista natin yung presyo, mag-survey kayo sa lahat ng supermarket. Tapos, kung ano yung presyong nakita nyo, yan na ha, hindi na yan babaguhin. Ang makakapagbago lang yan, Kongreso. So, magmula... di syempre, sabi sa akin ni Senator Enrile, ay nako, Melvida, ganyan talaga yung pagre-reform. Dahan-dahan, hindi mo kayang i-bulldozer lahat. Magpasalamat na tayo at na-change na yung from ad valorem to specifics. Yan na yung major victory. At sabi niya, nandito pa ako sa Senado, taon-taon babaguhin natin to. Listahan at presyo, kahit minsan hindi pa yun nabago. Hindi raw agad nakita ng ehekutibo ang implikasyon ng price classification freeze o pagkakapako sa 1996 na presyo ng mga brand ng sigarilyo. Wala kasi ito sa kahit na anong panukalang batas noong 1996. Paano ko nangyari yun? Doon sa bicameral, may nangyayaring gano'n naman No? Pagka may interaction na doon sa bicameral, pwede namang magpasok silang provision na hindi pinag-usapan doon sa House or sa Senate. Kaya sinasabi minsan ng pinaka-powerful na committee yung bicameral conference committee. That they submitted. Wow. Kinatawan ng Negros Oriental noon si dating Finance Secretary Gary Teves at siya ang nagsulong ng panukalang reforma ng Malacanang noong 1996. Pwede nilang i-submit yun actually for ratification. Kasi normalmente pag i-submit na for they call ratification, hindi na masyadong dinidiscuss siya ng Senate at House. Dapat kasi yung sa bicameral conference, i-reconcile yung pinagkaiba ng bill ng Senado at yung bill ng lower house. Isa sa mga matagal nang nagbabantay sa issue ng sin taxes ang ekonomistang si Men Santa Ana. Bahagi na raw ng kasaysayan ng Pilipinas ang napakalakas na tobacco lobby. Yung tobacco lobby ay kaya talagang impluwensyahan ang Philippine politics. It can make or unmake presidents. Hindi siguro maalala ito ng mga kabataan ngayon, pero bata pa ako noon, nung bandang 1960s, naalala ko yung kaso ng kay Harry Stonehill. Yung Harry Stonehill ay may control din sa pagbebenta ng mga tobacco leaves. At kung maalala nyo, yung meron siyang black book ba yun? Listahan ng mga binabayaran niya. So, sa tobacco yun. Tapos later, alam naman natin yung tungkol kay Ginoong Lucio. At alam din naman natin kung gaano kalakas si Ginoong Tan sa iba't ibang mga presidente.
Ang paglalabi o paglalakad ng iba't ibang grupo ng kani-kaniyang interes ay halos kakambal daw ng pagbuo ng batas. At sa usapang sin taxes, natural lang na gumalaw ang manufacturers. Well, normal yan sa mga negosyante na maghanap sila ng paraan na hindi sila masyadong magbayad ng buwis kasi siyempre mas malaking profit makukuha po nila. We buy our tobacco. Ginamit ni Ginoong Tan yung mga farmers, yung tobacco farmers. So parang kapag tinaasan mo yung buwis ng sigarilyo, kinakawawa mo yung mga tobacco farmers. Pagkatapos, ginamit pa rin nila na issue yung nationalism. Kasi kaaway nila yung Philip Morris, di ba? At parang sabi nila, etong mga taong to, walang pagmamahal sa bayan. Kasi mas pinapaboran pa nila yung mga brands that are imported, no? Yung makadayuhan, hindi talaga totoo yun. Kasi lahat naman ng sigarilyong ito ay dito ginagawa sa Pilipinas. Kaya lang, meron silang brand na imported. Pero ngayon, of course, the problem becomes simpler and more complicated because Fortune and Philip Morris have merged. Sabi ni Guevara, walang kasing lakas ang tobacco lobby daw na binangga nila noon. Ang dami-daming kalokohan. At saka napakadrama talaga nito. Natatakot din ako noon, no? Kasi syempre tatakot ka rin para sa buhay mo. Yung mga meeting ko sa informants, kung saan-saan namin dinadala. Halimbawa, sa kumpesyonaryo sa Manila Cathedral, oo, sa maruming cafeteria, o kaya kunwari, naglalakad-lakad kami sa Rizal Park, yung mga informers ko. Kasi nakakakuha ka talaga ng mga informers. Kasi kung magkano nila ibinagsak yung... Kasi hindi mo talaga malalaman yung presyo nito eh. Diba? So, kailangan kumukuha kami ng presyo dun sa mga... Informers, sa wholesalers, sa mga may-ari ng supermarket. Eh, syempre, natatakot din sila, diba? Yes. So, gano'n, napakadrama niya talaga. Intensity 20 yun. Panahon ni Secretary Ramon, oo, talaga. Off-scale na yun. Natanggal siya at natanggal din ako, Cheche. Unang araw pa lang ni President Erap, sinabi na sa akin ng Malacanang, pinapasabi ko sa inyo, mag-resign na daw kayo. Parang, ang unang demand ng lobby group, tanggalin ako sa Department of Finance. Sa Bicameral Conference Committee na hindi bukas sa media at sa publiko, halos ipagtabuyan daw siya ng mga mambabatas. Sumisingit pa rin ako, ginugoyo nila ako. Bibigyan ako ng isang senador, hindi ko nasasabihin kung sino yung pangalan. Sabi niya, doon sa Bicam, paki-compute mo nga ito yung mga pinag-uusapan na ngayon na options. Tignan natin yung revenue impact. So ako naman si Tanga, compute ako ng compute, ano? Yung pala, lumipat na sila ng kwarto. Oo. So, pagbalik ko, sabi ko, asa na? Sabi nga, tapos na, parang ganyan. Napakahirap bumalik sa Kongreso para ipaglaban ang reforma sa sin tax, dagdag ni Guevara. Pero walang magagawa ang executive dahil ang kahit na anong panukalang batas tungkol sa tax ay maaari lang magmula sa House of Representatives. Meron tayong tinatawag na napakalakas na Northern Bloc. Diba? Ito yung mga congressman na palagay nila, madedehado sila dahil alam mo na, itong mga cigarette companies, diba? Siyempre, tumutulong sila sa mga congressman, diba? Tsaka sa mga senador. Parang nabuo sa kanilang alliance na natututulan nila ito. Natatandaan ko si Pangulong Arroyo, sabi niya, I will vote with the Northern Bloc. Aminado si Governor Singson na malaking balakid sa panukalang sin taxes ang Northern Alliance na kanyang kinabibilangan. Hindi makalakad yung batas dahil doon pa lang pinapatay na sa committee hearing. So meron nag-i-interest na wag lumabas. So doon mo siguro makikita yung lobby money. Anong utak namin yung sarado na pag tinasang taxes, mamamatay tobacco industry. Yun ang paniwala namin. Okay. Agad-agad, pinoprotektahan namin. Yung mga ibang foreigners, hindi makalaban dahil yung local, like for example, yung Fortune, ng pag-aaring Lusyutan, mababang tax. Simpleng-simple lang yun, akala. Hindi makapaniwala si Monsod na walang manipulasyon
at interes lang ng mga nasasakupan ang habol ng ilang mambabatas sa pagpilay ng 1997 Sin Tax Law o Republic Act 8240.